Magandang araw mga paps. Ngayong araw na ito, tuturuan ko kayong mag-convert ng Euro 150 sa 4-pin CDI. Ang problema nito mga paps ay namamatay kapag mainit na ang makina. So may problema sa kanya ay ang stator. Gawa na din siguro nitong mga naging grounded. So ngayon, hindi tayo magpapalit ng stator. Sa halip, i-convert natin itong CDI niya sa 4-pin CDI. Bahagya kasing mas makakatipid kayo kapag kinonvert na lang itong CDI niya sa 4-pin CDI compare sa pagpapalit tayo ng stator. Sa pag-convert ng CDI mga paps, gagamit tayo ng socket na para din doon sa 4-pin CDI. Then, yung socket na yun mga paps, tatanggalin natin yung mga nakakabit na wire para maisalpak natin yung wire ng nakakabit din sa stock socket. So, ayan, tinatanggal ko yan isa-isa. Sundutin nyo lang yung mga lock, then hilain nyo na yung wire. So, ayan. Yang isang wire mga paps, ititira natin yan dahil i-connect natin yan sa 12 volt supply. So, ayan. Tatanggalin na din natin yung wire sa stock socket. Dahil ililipat natin yan dyan sa sa hawak kong socket. So, inuna ko yung ground. So, ayan. Bukayin ulit natin yung lock. Then, sasalpak na. So, tandaan nyo mabuti guys yung position ng ng socket kung saan ko ipinipwesto yung bawat kulay ng wire. So, ayan. Yung green niya ay nasa kaliwang bahagi ng socket. Sa babang kaliwang bahagi ng socket. Then, sunod kong tinanggal ay yung itim na wire na may yellow stripe. Ayan. Ikakabit ko naman siya sa ibabaw sa taas na parte ng nakabitan ng wire na ikakabit natin sa 12 volt. So, ayan. Nasa kanang bahagi siya na nasa itaas. Susunod kong kinuwang wire ay yung blue wire with white stripe. Sa taas naman siya ng green wire nyo ipipwesto. So, ayan mga paps. Tapos na ang paglilipat natin ng mga wire. Etong isang wire na hindi ko tinanggal mga paps, ikakabit natin yan sa black wire ng harness nitong motor. So, dito ako kumuha ng black wire sa papuntang rectifier. So, itong black wire na ito mga paps, siya yung accessory wire ng motor na ito. So, kapag inon natin yung susi, magkakaroon siya ng positive 12 volt supply. So, dyan natin yan ikakabit mga paps. Yung wire na yan yung nakapwesto sa right side na lower part ng socket. Pag nagkabit kayo mga paps, pagandahin nyo lang yung connection ng pagkakadugtong nyo para maiwasan yung loose connection. Mag-splicing tayo mga paps dito sa solid green wire at saka dito sa green wire with white stripe. So, ay ang green wire with white stripe at saka yung solid green wire, pag iisahin natin yung connection niya, ayan, itatap natin sa green wire yung green wire with white stripe. So, ayan. Hindi ko pinutol yung wire kasi if in case may sipa ng may-ari na magpalit ng bagong stator at ibalik yung
original niyang CDI ay pwede pa. Ibintik. So ayan, sinugatan ko lang yung wire para magkaroon sila ng contact na dalawa. Ayan. Babalatan nyo lang, then ipupulupot nyo yung isang wire. Then, itape natin. Ibang timing. Diba nag-argue dati? Ibang timing. O, maulog na. Lapa talaga yan ang CD na nakabakat. At eto mga packs, nagpalit ulit kami ng CDI dahil etong nabili namin ay walang kwenta. Ibang timing niya, crank back yung crank nito kapag ini-start namin. So, eto bumili ulit kami, pang XRM yung nakalagay sa CDI dahil replacement lang dito. Pero yung case niya ay, hindi pa 100 CDI. So, eto ang niya. Hindi pala XRM, KRX, baliktad yung paningin ko. Sorry. So, ito, kumandak to. Ayan. Start natin din. Kick. Ayan. Dito. So, yun lang mga paps. Kapag nasiraan kayo ng, stator nitong, Euro 150, mas magandang magpalit na lang kayo ng CDI kasi mas maraming gastos kung magpapalit kayo ng stator dahil pati oil ay mag-change oil din tayo. At saka mas malang stator kumpara sa CDI.